Okay, so atong Sabado, padayon taog panghatag og trucks dito sa Boulevard. Daghang tao dito sa Boulevard. Nanrado may kay wala may mahabilin. Pamilya. Si Jade, ga-drive. Nas bilang Bingbing, Jok-Jok, silang Jek-Jek. Koyog silang Adet, silang Angela, silang... diha kasi, no? Nakakuyog ba awan nakakulog gihapon? So, gabi may nakauli kay kanang siya traffic kayo. Traffic ay na nila sa junction bito sa Derico dapit. Wala mang pulbutang yung pulis, oy. So, nagabian may antod nga nauli may gabi. So, ang choir usab nagsulwining sila o 7 ang ilang nasig. Salamat mula nga makita ninyo ang power sa pagkanta tungod na sa mga nasave nila sa gahapon sa ilang paglakaw. So mauna atong pasalamatan ng Ginoo ni ana, tagaan higayon makaalagad sa Ginoo, pinaagi sa sulwining makapanghatag og trucks. O salamat kayo, balikon ako ang matag-usa ni amo karon kahaponon. Okay, so dito magdugay manindog ta. Briho na to, pwede ka mag-abre sa iyong Bible, Romans chapter 4, 1-8, pero naman sa screen, o kaya ni mo na basahon na to ning Romans chapter 4, 1-8. Okay, na ay mga gi-underscore na ko dire, gi-underline ako na anad to nga ato timanan lang ba? Timanan lang na to for process nga timanan. Okay na mo? Okay. Romans chapter 4, verse 1, ready, read. What shall we say then of Abraham our father, as pertaining to the flesh of God? Verse 2, go. For Abraham was justified by works, he hath whereof glory, but not before God. Verse 3, go. For what saith the Scripture, Abraham believed God, and it was counted unto him for righteousness. Verse 4, go. Now to him that worketh is the reward of reckoned of grace. Verse 5, go. But to him that worketh not, but believeth on him that justifieth ungodly, his faith is counted for righteousness. Verse 6, go. Hereas David also describeth the blessedness of man, unto whom God imputeth righteousness without works. Verse 7, go. Saying, Blessed are they whose iniquities are forgiven, and whose sins are covered. Verse 8, go. Blessed is the man to whom the Lord will not impute sin. Okay, makapotama naman lang itnon, buhay ng mga Diyos. Salamat kay Ginoo sa matag-uswa karon, bisan pa sa hulga sa ulan, amahan, wala sila magpa-mutalaw, Ginoo. Nagpadayon sila sa pagsimba kanimo o nakita nimo ang ilang kasing-kasing, Lord, nga wala sila laing tuyo, wala kami laing tuyo din, gawas nga matagaan kag pasidungog sa among kasing-kasing. Salamat bisan aning kabataan amahan nga niya dinhi karong kahaponon. O amahan among ipasalamatan ikaw sa manindot nga leksyon sa Sunday School. Salamat sa among Sunday School teacher. Salamat Ginoo sa manindot nga awit sa choir nga nandam among kasing-kasing sa pagpaminaw sa imong pulong. Amahan mo lang itnon among gipangamuyo kanimo Ginoo nining kahaponon. Taga gahom ang imong pulong, kini imong ulipon, taga igsusulte, wala ni kahibalo amahan. Among gipangamuyo kanimo Ginoo, bisan amahan maabog ang evil spirits o ang among kaway nga mao ang Satan Ginoo, ipalayo siya kanamo. Wala namo siya kinhanglana dinhi, ikaw lamang Ginoo, pinagis bala ang espiritu ang among gikinhanglan nga naa sa among taliwala. Among ipangamuyo amahan bisan kani mga equipment Ginoo, proteksyon ni batok ni sa proteksyon ni amahan batok sa among pagdisturbo sa among kaway. Amahan mo lang itnon bisan the entire building tabuni kami sa bililo ni Mandugo. Amahan kini among pagampo pangaliw po kanimo, gisalig na mo ang tanan ni Jesus Christ, among bugtong personal nga banluwas. Amen. Okay, lingkod ta. So mao ni ang padayon atong pagtuon sa Book of Romans, sulat ni Paul ngadto sa mga believers sa Romans, sa Roma. Ingon din nan unsa man ang atong ikasulti ni Abraham nga atong amahan,
labot sa unod sa iyang nakaplagan. Verse 2. Kay kon si Abraham gipakamatarong pa pinaagi sa mga binuhatan, siya adunay ikapasigarbo. Yun diri. Apan dili sa atubangan sa Dios. Verse 3. Kay unsa ang ginaingon sa kasulatan, si Abraham mituo sa Dios ug kadto giisip ngadto kaniya alang sa pagkamatarong. Verse 4. Karon ngadto kaniya nga nagabuhat mao ang ganti nga wala giisip nga gikan sa grasya apan sa utang. So mao na atong bantayan sa atong hinumduman sa atong pagmensahe ani kanang underline ako, but not before God, kanang counted na siya. Padayon tayo sa verse 5. Apan ngadto kaniya nga wala nagabuhat apan nagatuo nga na kaniya nga nagapamatarong sa mga Diyos, sa mga dili Diosnon, ang iyang pagtuo giisip nga alang sa pagkamatarong. Verse 6. Bisan sama ni David usab nga nagahulagway sa pagkabulahan sa tao, ngadto sa kangkinsa ang Dios nagaisip sa pagkamatarong nga walay labot ang mga buhat. Verse 7. Nga nagaingon, bulahan sila kang kinsang mga pagkadautan gipasaylo na o kang kinsang mga sala gitabunan na. Bulahan ang tao kang kinsa sa Ginoo dili isipan o sala. Mao na ang atong mensahe karon. Atong mensahe naguluhan ni siya og the faith of Abraham, ang pagtuo ni Abraham. So sa atong previous nga message, si Paul, kung atong ma-imagine na humana ba siya og lansang bitaw sa taklob sa lungon sa law. Murag iyan ang gibutang sa lungon ang law ba. Dayon gitakloban na gilansangan na niya para muwala na. So gitudloan, gisultihan ta ni Paul in a very certain terms, certain kayo, tino kay nga pulong nga ang balao dili yun na makaluwas. The law cannot save. And that salvation, ang kaluwasan, moabot lang na pinagis pagtuo sa pagtuo sa gipaagas nga dugo ni Ginoong Hesukristo dito sa cross. So ikaw, ako, mintuo ni ining kamatuorana o nagakalipay ta niini. Ang kamatuoran ana, you know, wala pag yung ko maka fully recovered from the message last Sunday afternoon. Wala pa ko fully recovered ba kay tungod sa kanabang kalipay nato. Usa ka panalangin kayo nga we are able to deal with the concept like justification. Naghisguta about justification nga nampatarong ka, justify ka diha sa not justify ta tuban sa God the Father. Then naghisguta anang concept of redemption nga gilukat la pinagis dugo ni Jesus Christ. Dayon propitiation, naghisguta propitiation nga ang gihimo ni Jesus Christ dito sa cross na-place ang Ginoo sa gihimo niya unya kita nga mituon Jesus Christ na place pod ang Ginoo sa atong gihimo. Nagistorya ta bahin sa remission of sins, then forgiveness of sins and the grace of God. Putinindo ta to atong mensahe aning atong last Sunday because of this concept. Okay, unfortunately, ako nang gipulahan diha, not everyone, unfortunately, very unfortunate, not everyone believes these cardinal principles of faith. Dili tanan nga mituo aning cardinal doctrine of faith. Many of the people who would read Paul's letter to the Romans would not accept these things as fact. Daghan kayo ang dili mo daghang mga katawhan nga mabasa nila aning ang uban gani dili man gani magtuon aning mga sinulat ni Paul. Dili sila mo basa niini. So dili sila mo accept aning mga butang gisulat ni Paul nga kani mao ni ang mga kamatuoran.
Si Paul, abi nimo, mabasa nato na sa Romans 11:13 nga mauna siya ang apostle sa mga Gentiles. Pero dili gyud na siya exclusive nga apostle sa Gentiles. Tungod kay everywhere nga moadto ni sa apostle, asan si Pablo, everywhere nga asan ni siya moadto gini sa synagogue. So pag abot siya na sa synagogue, iyang isulti ang bahin sa faith. So mao ni ang kahimtang ni Paul. So tungod kay daghan man kay musupak sa iyang pagtulunan, si Paul nagtawag og witness, murag nagtawag og witness ba nga mobarog uban kaniya samtang magapadayon siya pagdepensa sa mensahe sa kaluwasan pinaagi sa grasya by grace through faith. And si Paul wala na laing gikuha nga witness maoning bahin ni Abraham. Maoning siya si Abraham. So nahibalo man ta nga kini sa Abraham maunay usa ka tawo nga gitahod gyud maayo over 1/2 of the world population. Gitahod gyud ni sa Abraham. In our day, karon sa atong mga panahon karon, si Abraham gitagaan ni og taas kaayong pasidungog ngadto sa mga Hudiyo, ngadto sa mga Muslims, bisan ngadto sa mga Christians. So, in Paul's day, sa adlaw ni Paul, daghang mga tao, but especially the Jews, considered Abraham almost worthy of their worship. Mao na ang ilang gihimo. So, if Paul were going to appeal to any person to support his case, it would be Abraham. Mao na ang ato mensahe, Abraham's faith. So, since Paul felt led to use Abraham as an example of a one who lived by faith, it is only appropriate that we take the time to consider this fact as well. So, therefore, we have the opportunity this afternoon. Let's look into these 8 verses. Tanaw na to ning 8 ka bersikulo ani niya o mauni ang mo witness na to first hand kaning the faith of Abraham. So samtang ato ning pagabuhaton, check up your own faith. Mao na akong advice nimo samtang magahatag ta ning mensahe. Check up your own faith. Be sure that yours is a salvation that is based entirely in faith. In faith. Because anything less is not salvation. Anything less is not salvation at all, but is at best deception, at worst damnation. So, let's notice karong kahaponon mo ni ato mensahe, the faith of Abraham. Number 1, rumor, mga sugilanon ba, so, mga sulti-sulti, the rumor of Abraham's faith. Now, malikon ako nga ang mga Hudiyo ilagi na yung gikuptan si Abraham nga maone primero bang ihimplo sa usa ka tawo nga kinsa na luwas pinaagi sa iyang mga buhat. Maune ang mga Hudiyo. Nagtuo sila nga siya mo'y ipitom, siya mo'y importante nga ihimplo sa kinabuhi nga nagpuyo nga matarong. Nagpuyo nga matarong. So nagtuo ni sila nga ang God, ang Ginoo, gidawat ni siya, accepted ni siya, o na-justified ni siya Abraham tungod kay iyahaning naangkon niya ang kaluwasan pinaagi sa mga maayong buhat. Rumor ni siya. So, si Paul nagsulti nato dinhi nga if this is true, that is, if there is a note of truth to the rumor that Abraham had been made right by his works, then Abraham has the right to crow. So kung tinuod ni nga si Abraham na dunay kamatuoran nga si Abraham
naluwas ni siya pinagi sa paghimo niya mga mayong buhat. Abi nimo, do si Abraham do na siya murag uwak ba nga murag uwak mukro. He can stick his chest pero makaana siguro siya ba? Makaana siguro siya dayon maingon siya nga tanawa ko. Look at me. Look at what I have accomplished. Tanawa god unsay akong na-accomplish. So, and if this verse, and if this were true, then we would have to respect that and hold Abraham up as a perfect example of righteousness. In other words, he would deserve all the acclaim that we could give him. So, og naluwas pa si Abraham, pinagi sa iyang mga buhat, siya mismo makapahambog siya sa iyang kagulingon o maupod na sigurong atong i-acclaim, nga musuon ta ni Abraham. That is the rumor of Abraham's faith. Now, the same is true in our day. Pareho sa katinuod sa atong mga adlaw karon. There are denominations all around us this afternoon who, in one way or another, claim to be saved by their works. Claim to be saved by their works. Doon ay mga tao nga mituo nga naluwas sila pinagi silang pagtuo, pero magpadayon sila sa ilahang paghimo og mayong mga buhat aron magpadayon ang ilang kaluwasan. In other words, kung makasala sila, mawala po ang ilang kaluwasan. Na mga tao karon sa atong palibot ingon ana. So, all of these people have the right to brag about their righteousness. Kani mga tawhana doon sila katungod nga makapahambog yun sila sa ilahang kaugalingon. Kay sa ako buutan ko kayo gud, maayo ko kayo mahatag sa simbahan, sige ko og ampo ana maayo man na siya, pero ayaw na sa ligi nga mauna ang imong kaluwasan. So subo kay palandungon nga ang tanan ni mga katawhana, tanan ani nga klase nga tao nasayop ba? Nasayop ni sila. When we come to faith in God's way, kung muduol ta pinagis pagtuo sa mga paagi sa Dios, there will be no boasting in the flesh. Walay magpagarbo sa iyahang unod sa unsay atong nahimo. There will only be boasting in Jesus. Sa unsay nahimo ni Ginoong Hesus dinhi sa atong kinabuhi. Sahon na nato na Ephesians chapter 2, 8 and 9. Kamay basa verse 8. Read. Verse 9, go. To klaro kay na, for by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. 9, not of works, lest any man should boast. So kung maluwas ta pinagi sa atong mga buhat, mao na nga makapagarbo ta sa atong kagulingon. Makapagarbo ta. So notice the last phrase of this verse, kato akong i-underline kanya, but not before God. So unsay gisulti ni Paul din is that even if this verse were true and Abraham were somehow justified by his work, God is unimpressed. Ang Ginoo wala ma-impress sa gihimo ni Abraham. You see, kita god na condition manggod ta nga mohimo mo perform ta from time to time, gikan pa sa gamay patang bata, nakat-on gyud ta nga ang mayong mga buhat, mga good performance makahatag nag rewards o naghatag na nato og sense of accomplishment. Mao na sa gamay pata and self-assurance. So while the good things we do may prosper us in the flesh,
samtang ang mga mahimutang nga atong buhaton mahimong makaprosper na nato sa atong unod. In the eyes of men, it will do nothing for us with the Lord. Why? Because God does not look on the outside. Ang Ginoo wala na mo tan-aw sa atong gihimo sa gawas. God looks at your heart. 1 Samuel 16:7. Kamoy basa ng 1 Samuel 16:7. Read. So katuning si Samuel gisugo sa Ginoo og pagpangita og masunod nga hari masunod nga hari dito sa Israel. So si Samuel ang iya tan-awon man niya appearance taas, guwapo, ana na siya. Pero ingon dinhi, for the Lord saith not as man saith, for man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart. Ang Ginoo ang iyang gitan-aw ang kasing-kasing. So, no matter what we do in this world, we are always judged by what we did last. Kung ato nang tun-an ng mga coach, basketball ba, football ba, sultihan ta nila nga walay player is any better than the last game. The last game, mauna atong kasagaran mabasa ala nila. That is why works won't work. Works won't work because works won't last. Kaning atong mga mayong buhat dili man gyud ni magpadayon ba nga magmaayo ta. So we have to do more and more and more, and eventually we come to the end of what we can do. Mao na ang work. So then when you cannot do anymore, di na ka makabuhat ang maayong buhat, what then? Unsa naman po buhaton nimo? So if I am saved by my good works, then I have got to keep doing good works and even better works every single minute of my life. If I don't do it, then I am doomed. That is why, my friends, this is a pressure and no human has to live under it. Kanang sige lang kang di mo na matapos. Naam gyud panahon nga dili ta makahimo og mga mayong buhat. Okay, so number 2, the reality of Abraham's faith. The reality of Abraham's faith. Katong Romans 3:5 akong basahon na. Kay unsa ang ginaingon sa kasulatan? Si Abraham mituo sa Dios ug kadto giisip ngadto kaniya alang sa pagkamatarong. Verse 4. Karon ngadto kaniya nga nagabuhat mao ang ganti nga wala giisip nga gikan sa grasya apan sa utang. Ingon diri. Verse 5. Apan ngadto kaniya nga wala nagabuhat apan nagatuo nga kaniya nga nagapamatarong sa mga dili Diosnon, ang iyang pagtuo giisip nga alang sa pagkamatarong. Now Paul tells us the real basis of Abraham's salvation. Simply stated, Abraham believed God and God saved Abraham. Saved Abraham. When Abraham was natigulang na siya, mga more or less 85 years old. Nahibalo man ta nga wala to'y anak si Abraham. By the way, wala to siya anak. The Lord came to him and told him that he would have children. He would have children. So, ang kamatuoran na gisultihan sa Diyos nga ang iyang mga descendants would eventually,
outnumber the stars that Abraham could see overhead. Sa Genesis 15:1-6, gipatanaw siya sa Ginoo sa taas sa mga stars. Sa nakita nimo na mga bituon o pila mong nakita mga bituon, sobra pa niya na ang imong kaliwat. Bituo si Abraham. So, kung if that sounds crazy to you, murag makaingon tag binuang man siguro ni siya. Binuang man siguro ning mas daghan pa ang imong kaliwat ang mga bituon. Here is something even crazier. Sabi nimo, katong gipakita si Ginoo, ingon dito, Abraham believe God. Believe God. So kanang daghan kayo nga mga kaliwat ni Abraham nga sobra pa anang stars nga naan makita niya sa kalangitan, apil na tana. Kita na itong mga spiritual seed. Kalang mga Hudiyo, physical seed na ni Abraham. Kita spiritual seed. So, the Bible tells us that this faith in the Word of God was considered basis for Abraham's righteousness. In other words, sila pagkasulti, because Abraham believed God, God saved his soul. So, mauna ang nahitabo na. Now, not the word counted atong underline ganiha. The word means to credit one's account and to treat them accordingly. Ako illustrate niya. Kung wadto ka sa bangko, dayon magsulat ka o chiki dito, dayon ipresentar na nimo, unya na overdraw na imong deposit, wala na kay deposit ba? Nagsulat kag chiki on an overdrawn account. Sabi nimo, they would treat you accordingly. Ang kasagaran ana, tingnan ka nga kaning di wa lamang kay deposito dere. Ato lang ning tatakan og no sufficient fund. Pero makahangyo ka labi na og dugay na kang depositor, tingnan ka nga sige lang. Ato lang ning bayaran sa imong cheque, pero tagaan kag isa ka semana depositohe gyud niya. Then okay ra. So ingon ana ang treatment to treat you accordingly. However, kung wadto ka sa bangko, dayon mag-deposit ka dito ingnon tag ₱1 million in your account, and then magsulat kag chike, then they would credit your account and treat you a millionaire. Kaya naarag kay deposito god. So, nakita ba nimo ang spiritual side of this truth? Ingon ani siya. When we place our faith in Jesus Christ for salvation, God credits our accounts in the bank of heaven. Amen. In the bank of heaven with the righteousness of Christ, and then He treats us just like He would treat Jesus. However, if we do not open our account in heaven with the deposit of faith, and we try to secure God's favor by substituting our own righteousness, then we will be treated just like we deserve to be treated, and we will be sent away to hell. Muna na siya nga ganiha pa lang sa atong introduction, gusto na ko nga samtang maghisgot aning faith ni Abraham, susiha ang imong faith. Susiha gog maayo ang imong faith, because if that is lain ang imong pagtuo sa imong salvation, dili faith only, basig na deceive ka. Muna nga ato gyud tan-awon. Point B, the whole point Paul is trying to make is sum up in this verse kaning Romans 4. Ato naman ni gibasa kaniha. So gisultihan ta nga if we are saved by good works, then God is just paying off His debt to man when He saves a sinners. Balik ko na ko.
Gisultihan ta dinhi nga kung naluwas ta pinagi sa mayong mga buhat, ang Ginoo samara nga nagbayad siya sa iyang utang sa tao when He saves a sinner. So, imagine na lang niya adto kang trabaho ka isang semana. Pagtrabaho ni mong isang semana, pag abot sa payday, ang imong boss mo adto nimo dahil inglong ka na-check nimo dahil inglong ka mao ni imong gift, di ba? Maayong ka makaingon ka nganong gift man ani mo nganong ingon gift ni nga na-earn man na ako man nagitrabahoan. Mao na siya ba? So the same is true of salvation. If I am saved because I have earned it, then I can brag about my goodness. Now, if that is the case, then you are not saved by grace. But because God owes it to you for what you have done, this is a false view of salvation. False view of salvation. So, you can count on the fact that God will never be indebted to anyone of us. Akong balikon pagbasa ng Romans 4:4 sa ingon, now to him that worketh is the reward not reckoned of grace but of debt. Verse 5, but to him that worketh not but believeth on him that justifieth the ungodly, his faith is counted for righteousness. So karo man siguro kayo na ang bersikulo ha. Now, verse 5 goes on to tell us that even the ungodly person who believes God by faith will be saved. Ungodly, ang mga tao nga dili Diyos noon, kung mutuo ka sa Ginoo pinagi sa pagtuo, pinagi sa mutuo ka Jesus Christ, maluwas ka. Now, makita ba ni nimo? Gusto ko nga maklaro ni sa matag usaba. Can you see it yet? It never has been, nor will it ever be about works. It is all about faith. Kani atong salvation, dili gyud ni maghimo kag mayong buhat, pagtuo gyud ni siya. Mga igsoon, if there is anything attached to your salvation, paminaw, if there is anything attached to your salvation besides Jesus Christ, then you need to be saved. Amen. You need to be saved. Because your brand of salvation will not get you to heaven. Amen. It is all about faith. It is all about faith. Magsugod tag John 3:16. I-recite na lang ninyo, wa nako ni butang. I-recite lang ninyo. John 3:16, ready, recite, go. Okay, ingon na. Whosoever believe it. In the book of Acts 16:31, kami basa ng Acts 16:31. Ready, read. Acts 8:37. Acts 8:37. Ready, read. Okay, katuning eunuch, katong gisulwiningan ni Philip bitaw. Mao ni ang gisulti diri. And Philip said, if thou believest with all thine heart, thou mayest. And he answered and said, I believe that Jesus Christ is the Son of God. So, mao na ang mabasa na to sa Acts 8:37. Faith is all that will save the soul of the sinner. So, unsay nakapanalangin ako kung magbasa tayo ni, nakapanalangin gyud nako mao nang kamatuoran nga dili bagyog ko nga wala bagyog ko kinahanglan magbinuutan gyud kaayo nga before ko ning duol sa Ginoo. Notice the word ungodly. God is not sitting in heaven saying, ingon siya, ang Ginoo ba wala naglingkod sa langit, ingon siya nga,
gusto unta kong magkanabataa ba, magbinuutan. Magbinuutan unta na siya. Dayon, magsugod na nagkinabuhi para nako. O sigurado ko, ako gyud na siyang luwason. Dili biya ingon ang Ginoo ana. So, dili ingon ana ang Ginoo. If that were the case, kung mauna ang case, then kita tanan paingon to sa impierno. Kita tanan paingon to sa impierno. Kaya balikon ako pagsulti dinhi. Kung kita mo ipasagdan nga mangitag Dios, di gyud ta mangitag Dios. Amen. Kung kita may pasagdan, ngano man na tungod kay makasasala ta. So, mauna nga makaingon ko nga malipay lagug ko nga kuan ba kanang gitawag ta sa Ginoo ngun ani ang pagtawad sa Ginoo ba. Matthew chapter 18:28. Ako na lay basa ha. Matthew 11:28. Ingon dito, come unto me. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Matthew 9:13, ingon dito, but go ye and learn what that meaneth. I will have mercy and not sacrifice, for I am not come to call the righteous, but sinners to repentance. Mao na giingon in the book of Matthew. Nako example dire handkerchief. Sa akong right hand ana siya. In my right hand, under the cloth, there is a cloth represents Jesus in His righteousness. There is akong wala, my left hand is uncovered. So ana ni siya. It represents me in all my sins. Now, that is how God sees me before I am saved. So, kaniniya siya, sa wala pa ko masave, kaniya kung wala, makasasala kayo niya siya. Now, niyanang panahon nga, mituo ko ni Jesus Christ, abi ni mo, kaning akong wala nga kamot, gipasulod ni ani siya. Na wa na makita ang tanan nga nakita dinhi ang magpagkamatarong na ni Jesus Christ. So, na ako sa sulod dire ni Jesus Christ. Mauna ang hitabo sa atong kalawasan. So, number 3, the results of Abraham's faith. Sa 6 and 7, ako na lang basahog otro ha. Kaya pa may gamay panahon. Bisan sama ni David, usab nga nagahulagway sa pagkabulahan sa tao, ngadto sa kangkinsa ang Dios nagaisip sa pagkamatarong nga walay labot ang mga buhat, nga nagaingon, bulahan sila, kangkinsang mga pagkadautan gipasaylo na, o kangkinsang mga sala gitabuna na. Verse 8, bulahan ang tao kang kinsa sa Ginoo dili isipan o sala. Now, because Abraham reacted in faith to the promises of God, there were certain results in his life that are worthy of our notice. Okay. Paul is going to illustrate the principles he has just mentioned regarding Abraham's faith. But he is going to use David to illustrate his point. Gigamit niya si David. So, iyahang gikot si David in his prayer kanang mabasa na to sa Psalm chapter 32 verse 2. Kamoy basaan ng 32 verse 2. Read. Blessed is the man to whom the Lord giveth not iniquity, and in whose spirit there is no guile. So ingon diha, bulahan ang tao ngadto sa kangkinsa ang Ginoo wala nagaisip og kadautan, og diha sa kangkinsang espiritu walay limbong. Muna siya.
Kading bersikulo atong ibasa, si Paul nagpadayaw og tulo ka dagkong mga resulta nga mahimong ato that become ours when we trust Jesus for salvation. These are definitely worth noticing. Okay, number 1, sins are forgiven. Sins are forgiven. Kaning the word forgiven, ambot pasabot ani is sent away. Sent away. In a very real sense, when we receive Christ as our Savior, our sins are forever physically removed from our lives. So, atong basahon na siya, Psalm 103 verse 12. Kamoy basaan ng Psalm 103 verse 12. Read. As far as the east is from the west, so far have you removed our transgressions from us. So, as far as the east is from the west, so far hath He removed our transgression from us. Isaiah 38:17. Isaiah 38:17. Kami basa. Read. Behold, for peace I had great bitterness, but thou hast engulfed my soul, even great from the pit of corruption. For thou hast cast all my sins behind thee. So, for thou hast cast all my sins behind thy back. Butang niya sa luyo ng atong mga sala. Sa Isaiah 43:25, ako na naibasa, even I am he that blotted out thy transgression for mine own sake, and will not remember thy sins. Di na niya hinumduman ang atong mga sala. Pero ang yawa, gusto ko na siyang mahinumdum ta. Kaya makaingon ka, sama ka ako, baka ako, dili. Muna gusto siyawa. Now, in the book of Colossians, chapter 2:13 and 14, ingon dito, and you, being dead in your sins, and the uncircumcision of your flesh, hath He quickened together with Him, having forgiven you all trespasses. Forgiving you all trespasses. So, verse 14, blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to the cross. Sa 1 John 1:7, ingon dito, but if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us for all sin. Number 2, sins are covered. Sins are covered. The word means covered so completely that they can never be uncovered. Pasabot na lang. The blood of Jesus is so powerful. Gamhanan kayo ang dugo ni Jesus Christ. Nga naman, it covers all sins. Past, present, and future. Have all been covered if your faith is in Jesus Christ. So balik ko na ko. Sa panahon nga imong tuhuan, imong saligan, imong dawaton si Jesus Christ sa imong bugtong personal manluluwas, ang dugo ni Jesus Christ gamhanan kayo. Ang tanan natong sala, past, present, and future, gitabunan na if your faith is in Jesus Christ. By the way, mao niya ang katarungan nganong nagtuo ko nga luwas ko hangtod sa hangtod. If my future sins can send me to hell, then I am not really saved. Kaya makasalam kita. It is either all or none, and all means all. Mao na ang bot pasabot kung makabaton ta ni Jesus Christ. Past, present, and future nato mga sala gitabunan na sa dugo ni Jesus Christ. Na makasala man ta gihapon, ang ingon sa pulong sa Dios, i-confess nato ang atong mga sala. Meaning, mo agree ka nga nakasala ka sa imong sa Ginoo. Ingon ang pulong sa Dios, hugasan ka gihapon sa dugo ni Jesus Christ. So, number 3, sins are not counted against you. Sins are not counted against you. The word imputed means to credit to
to one's account and to treat accordingly. It is the same word that is used in verse 5. Gato atong gisulti kaniya. It means that once you trust Christ for salvation, your sins will never be credited to your account because they have already been credited to the account of Jesus Christ. 2 Corinthians 5:21. Kami basa na. Read. For that made him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. So in the final analysis, we had been forgiven, we had been covered, and our sins are no longer charged to our account. Mao ni dako kay padalangin. Dako kay ning padalangin og igo na nga kita nga member dinhi sa The King is Coming Bible Baptist Church gusto ta mo singgit ani ang kaluwasan nga gihatag nato sa Ginoo. Okay, mao ni ang conclusion sa ating mensahe. As we think about what we have learned this afternoon about salvation, we need to try and bring it all together. Mao ni akong illustrate ha, Andre. So just for a moment, think about it this way. Una ako no ani nga paagi ha. Imagine lang na utangan ka sa bangko 1 million pesos. Imagine lang ha. Imagine lang na utangan ka sa bangko 1 million pesos. Then may agree ka nga imong bayaran ng imong utang at the rate of 10 pesos per week. Interest ba? 10 pesos per week. Then one week when you went to the bank and handed over your 10,000 pesos kato interest, the teller check your account and inform you gipahibalo ka, ang teller gi-check up niya ang account niya, gipahibalo ka nga si Bill Gates, kanang usa ka billionaire sa tibok kalibutan, si Bill Gates ding adto didto, then gibayran ang imong account in full, then nagdeposit pag yun og 1 million pesos in your account. Kaingon siguro ka wala lang kay nawala ang imong utang, wala lang nawala imong utang karon nadato pag yun ka og imagine 1 million pesos. So makaingon ka murag parpit sa kay nga illustration, murag layo kay nga mahitabo ba, pero however that is exactly what Jesus did in salvation. Oh, he paid our debt, and then he credited our account with his righteousness, so that now we are the sons of God and are right in the eyes of God the Father in heaven. Munang mauna ang atong standing kita nga nakabaton sa kinabuhing walay katapusan. Nindog ta nga buta. Amahan mo langit nun, buhay na mga Diyos. Salamat sa imong mensahe. Salamat Ginoo sa imong pagpahinumdum ka namo Ginoo nga ang kaluwasan pinaagi ra mo dagyod sa among pagtuo ni Jesus Christ. Kung naa pa dinhi nga wala pa gyud sigurado ang iyang kaluwasan, akong giawhag siya nga siguruhon nimo ang imong kaluwasan this afternoon. Kinahanglan nga masave ka tungod kay kaning kalibutan nahibalo ka hapit na ang katapusan. Kung naa pa dinhi ang mudawat ni Jesus Christ nga imong bugtong personal manluwas, ipataas lang ang imong kamot. Pitaas lang. Okay, ato mga bisita, naabot tayo mga bisita diri nga dili pa kasigurado sa imong salvation, ipataas lang ang imong kamot for pagdawat ni Jesus Christ. Kung magpadayon ko, amahan mo langit nun, buhay na mga Diyos. Akong gihangyo ang akong ipangamoyo nga ikaw maghahatag o kasing-kasing sa matag usa nga magpadayon kami Ginoo sa among pagtuo diha kanimo. Ang among kaluwasan, Lord, pinaagi lang sa pagtuo diha ni Jesus Christ, sa bililhong dugo ni Jesus Christ. Kung akong hangyoon ang matag usa, you can sit it down there, you can kneel, you can come to the altar. Pagka-istorya sa Ginoo, pasalamati ang Ginoo, bisan karon nga nakaanhi ka, bisan sa ulan, pasalamati ang Ginoo. O ato lang
pagabuhaton karong kahaponon. Amahan naman langit doon, buhay ng mga Diyos. Salamat kay Ginoo sa imo presensya. Huwag nakapadayon mi amahan sa paghatag sa mensahe bisan pa nga doon ay diferensya ng laptop. Padayon mi Lord. Amahan naman langit noon, tinay kahaponon, dungga ang mga tinguha sa kasing-kasing sa imong mga anak, Lord. Dawata ang ilang pagpasalamat, amahan, o ihatag kanila Ginoo ang tinguha silang kasing-kasing, amahan. Nakamuyo ko kanimo Ginoo sa imong grasya o kalooy, ibubo kanila Ginoo. Labi na ining taknaa, Lord, nga pati kusugang ulan apan niya sila laminaw sa imong pulong. Amahan, personally ay mao niya akong pagampo alang sa akong mga igsuon nga ikaw nga mong Ginoo magpanalangin sa matag usa ug magbantay sa matag usa. Kaduha, amahan, nga ikaw nga among Ginoo maghimo sa imong naong nga magsidlak nga na sa matag usa ug magpadagayaon sa grasya kanha sa matag usa. Katulo, amahan, akong ipangamuyo kanimo nga ikaw nga among Ginoo magmaya sa imong panagway nganha sa matag usa ug muhatag sa matag usa ug kalinaw. Amahan, ni katapusan mga adlaw, lig-una gyud among pagtuo diha kanimo, amahan. Nasa kanunay kami magasimba kanimo, magampo kanimo kanunay. Nasayod mi Lord, hapit na imong pagbalik ug among ipangamuyo kanimo Ginoo nga malipayon mi nga naghulat sa imong pagbalik pagkuha kanamo in the rapture. Kini among pagampo pangaliw po kanimo, gisalig namo ang tanan ni Jesus Christ, among buktong personal nga manluwas. Amen. Okay, nindog ta.